Sa loob ng 135 taon mula ngayon, ang kalagayan ng Earth ay lubhang mapanganib. Umabot na sa halos 16 na bilyon ang populasyon ng tao. Sa bigat ng bilang na ito, ang ating planeta ay naging dambuhalang basurahan. Ang mga mayayaman ay nakatakas na patungo sa bagong mundo sa kalawakan. Doon, walang paghihirap, walang pasakit. Mayroon pang makinang kayang magpagaling ng malalang kanser sa loob lamang ng 1 minuto. Ngunit ipinagbabawal ang pagpasok ng mga ordinaryong tao. Gayunman, upang mailigtas ang isang may sakit na batang babae, si Max ay naglakbay patungo sa ipinagbabawal na kaharian. Nagsisimula ang kwento sa taong 2154, ipinapakita ang Earth na wasak. Sa 16 na bilyong tao, lason at sirang-sira na ang planeta. Ang mga ordinaryong tao ay humaharap sa walang katapusang problema. Walang ginahawa saan man, maraming namamatay nang walang magawa dahil sa kakulangan ng gamot at pangangalaga. Lason at usok mula sa mga pabrika ang bumabalot sa bawat hininga. Ang isang basong malinis na tubig ay kasing halaga ng ginto. Habang nagdurusa ang mahihirap, ang mga sobrang mayaman ay nagtayo ng sariling paraiso. Lumikha sila ng dambuhalang space station sa labas ng atmosfera ng Earth, hugis gulong kung saan sila namumuhay ng marangya. Ang istasyong ito ay tinawag na Elysium. Ibig sabihin ay isang lugar ng ganap na kaligayahan. Totoo sa pangalan nito, walang sakit o paghihirap sa mga naninirahan doon. Sa bawat villa ng Elysium, mayroong himalang aparato na tinatawag na med bay. Ang kapangyarihan nito ay hindi kapani-paniwala. Ang isang taong may malalang cancer ay gumagaling sa loob ng ilang segundo. Sinusuri ng makina ang DNA at agad na binubura ang lahat ng sakit. Ang mga nabaling buto at nasirang laman ay naayos sa ilang sandali. Dahil dito, ang mga mahihirap sa Earth ay nagiging desperado. Pinapangarap nilang makarating sa Elysium sa anumang paraan dahil iyon lamang ang pag-asa para mabuhay. Ngunit hindi ito madali. Ang sinumang ordinaryong tao na susubok pumasok sa Elysium ay agad na tinatamaan ng mga missile at marahas na puwersa. Kaya't ang Elysium ang naging nag-iisang pangarap ng bilyon-bilyon, ang tanging pagkakataon upang mabuhay. Ngunit nananatiling tanong, may makakapasok ba talaga sa ipinagbabawal na paraisong ito? Ang high-tech na security system ng Elysium ay lampas sa imahinasyon. Walang hindi kilalang sasakyang pangkalawakan ang basta makakalapag doon dahil nadedetect ng kanilang radar kahit ang pinakamaliit na alikabok. Bukod pa rito, bawat residente ng Elysium ay may permanenteng ID tag na nakabaon sa kanilang balat. Sa ID na ito, nagagamit nila ang lahat ng makabagong pasilidad at nakokontrol ang mga robot. Kung wala nito, walang medbay o pintuan ng gagana. Sa madaling salita, ang Elysium ay isang kuta na hindi matitinag, itinayo ng mga mayayaman. Gayunman, sa kabila ng mga restriksyon, hindi sumuko ang isang hacker na si Spider. Nagpapatakbo siya ng underground na negosyo sa Earth, nagdadala ng mahihirap patungo sa Elysium. Kapalit ng malaking halaga, nag-i-implant siya ng pekeng ED sa kanilang mga kamay at pinapadala sila sa maliliit na shuttle patungo sa istasyon. Ngunit sa tuwing madedetect ng defense system ng Elysium ang mga ito, agad na kumikilos si Defense Secretary Delacourt. Inuutusan niya ang kanyang malupit na ahente na si Kruger na nakatago sa Earth upang wasakin ang mga shuttle sa ere. Nagpapakawala si Kruger ng mga missile mula sa kanyang rocket launcher at sa ilang sandali, 2 shuttle ang nadurog, lahat ng sakay ay naging abo. Sa swerte, isang shuttle ang nakalapag sa Elysium. Ngunit sa sandaling tumama ito sa pad, agad na inaresto ng mga robot guard ang lahat. Sa kaguluhan, isang matapang na ina ang nakapagtago ng kanyang may sakit na anak na babae sa isang bahay. Inilagay niya ang bata sa medbay at sa loob ng ilang segundo, tuluyang gumaling ang bata. Ngunit nahuli sila ng mga security forces at ipinasok sa bilangguan. Sa sandaling masaksihan ang kalupitan, nagalit si Pangulong Patel ng Elysium kay Delacourt. Binalaan niya ito na kung muling gagawa ng ganoong pagdanak ng dugo, tatanggalin siya sa posisyon. Sa kahihiyan, palihim na nagsimulang magplano si Delacourt na pabagsakin mismo ang Pangulo.
Habang nagaganap ito sa itaas, sa Earth naman, nakilala natin ang pangunahing tauhan ng pelikula, si Max da Costa. Nakatira siya sa maruming siksikang slum sa Los Angeles. Tulad ng marami, pangarap niya mula pagkabata na makarating sa Elysium. Sa paghahangad ng pangarap, minsan siyang naligaw sa krimen, nagnanakaw ng kotse kasama ang kaibigan. Ngunit iniwan na niya ang buhay na yon at sinusubukang mamuhay ng matuwid. Nagtatrabaho si Max bilang mekaniko sa dambuhalang kumpanyang Armadine Corporation. Pinagsasamantalahan ng korporasyong ito ang mahihirap sa Earth. Pinipilit silang magtrabaho ng walang humpay upang gumawa ng mga advanced na robot at kagamitan. Ang kabalintunaan, ang mismong mga robot na ito ay ibinebenta sa napakataas na presyo sa mga mayayaman ng Elysium. Maging ang mga robot na nagbabantay at nang-aapi sa mga tao sa Earth ay mula rin sa Armadine. Sa madaling salita, ang dugo at pawis ng mahihirap ang lumilikha ng mga makinang nagkokontrol sa kanila. Mahahalagang hibla dito ang seguridad ng Elysium, smuggling ni Spider, mga atake ni Kruger, kalupitan ni Delacour, at pakikibaka ni Max. Bawat elemento ay nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng nagdurusang masa sa Earth at ng hindi matitinag na paraiso sa itaas. Napakasensitibo ng security system ng mga robot. Kaya nilang matukoy ang tibok ng puso ng tao at agad na kilalanin ang sinumang konektado sa underground na krimen. Dahil sa takot sa mga mekanikal na tagapagpatupad, iniwan ni Max ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi natatapos ang kawalang katarungan. Ang Earth mismo ay naging dambuhalang bilangguan para sa mahihirap. Isang araw, habang nagtatrabaho sa pabrika ng Armadine, hinarap ni Max ang trahedya. Naipit siya sa isang dambuhalang makina na nagkaroon ng sira. Sa pag-aayos, natrap siya sa loob at nalantad sa nakamamatay na radiation. Napakalakas ng dosis na nalason ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Iniligtas siya ng mga robot guard, ngunit matapos siyang iskan, malamig nilang sinabi na may 5 araw na lang siyang mabubuhay. Binigyan siya ng ilang painkiller at itinapon palabas ng kumpanya. Isipin mo, matapos ang 5 taon ng matinding paggawa para sa korporasyon, nang siya'y nasa panganib, itinapon siya na parang basura. Ngunit alam ni Max ang isang bagay. Kung makakarating siya sa Elysium at magagamit ang medbay, maaari siyang mabuhay. Wala nang ibang pagpipilian, humingi siya ng tulong sa kaibigan at nagtungo sa hideout ng underground hacker na si Spider. Hindi isang pilantropo si Spider. Sinabi niyang napakamahal ng paglalakbay patungong Elysium, lampas sa kaya ni Max. Ngunit nang ipahayag ni Max ang desperado niyang kalagayan, inalok siya ni Spider ng nakakatakot na kasunduan. Nais ni Spider na magnakaw ng data mula sa utak ng isang mayamang mamamayan ng Elysium. Upang mailipat ang data, kailangan niya ng buhay na host. Inalok niya si Max para sa trabaho. Tinanggap ni Max dahil wala na siyang ibang mawawala. Isinagawa ng mga doktor ni Spider ang brutal na operasyon. Walang anesthesia, binutasan nila ang kanyang gulugod at mga buto upang ikabit ang isang metallic exosuit. Ang robotic suit na ito ay nagparami ng kanyang lakas nang higit pa sa isang normal na tao. Sa bagong kapangyarihan, napagpasyahan ni Max na targetin mismo ang CEO ng Armadine, si John Carlyle. May personal siyang galit matapos ang mga tao ng tapat na serbisyo. Iniwan siya ni Carlyle nang siya'y nasugatan. Madali sanang nagamit ni Carlyle ang kanyang impluwensya upang dalhin si Max sa Elysium at pagalingin siya. Ngunit pinili niyang hindi. Ngayon nanumpa si Max na nakawin ang data ni Carlyle. Samantala, si Carlyle mismo ay nagtungo sa Elysium upang i-renew ang isang kontrata. Ang kanyang kumpanya ang nagsusupply ng mga advanced na armas sa istasyon at naroon siya upang palawigin ang kasunduan. Pagdating ni Carlyle sa Elysium, binigyan siya ni Defense Secretary Delacour ng nakakagulat na alok. Sinabi niya, kung kaya mong i-overwrite ang pangunahing computer system ng Elysium at gawin akong pangulo, i-renew ko ang kontrata ng iyong kumpanya sa loob ng 200 taon. Sa madaling salita, nagbabalak siyang agawin ang buong sistema dahil sa kasakiman sa kapangyarihan. Naakit si Carlyle at pumayag.
Nangako siyang gagawa ng reboot sequence, isang code na kayang i-reset ang buong Elysium. Sa oras ng reset, kung maipasok ni Delacour ang kanyang bagong presidential code, siya ang magiging leader ng istasyon. Ang Elysium ay tumatakbo ng buo sa isang central server na kumukontrol sa lahat ng robot at seguridad. Walang sino mang maaaring maging pangulo sa pamamagitan lamang ng puwersa. Kaya't kailangan ni Delacourt ang talino ni Carlyle. Ayon sa plano, bumalik si Carlyle sa Earth at sa kanyang opisina ay binuo ang reboot program. Upang protektahan ito, hindi niya ito iniimbak sa anumang hard drive. Sa halip, inupload niya ang buong programa sa kanyang sariling utak. Ngunit bago pa siya makaalis patungong Elysium, inatake ng grupo ni Max ang kanyang shuttle. Ang kanilang misyon ay i-hack ang utak ni Carlyle para sa data. Hindi nila alam na sa loob ng utak ni Carlyle ay hindi lamang kayamanan, kundi isang code na kayang baguhin ang buong Elysium. Nang malaman ni Delacourt na inaatake si Carlyle, agad niyang ipinatawag ang kanyang malupit na ahente na si Kruger. Inutusan niya itong iligtas si Carlyle sa anumang paraan dahil ang utak nito ay naglalaman ng kritikal na data. Natatakot si Delacour na alam ng mga umaatake ang tungkol sa reboot program. Ngunit sa katotohanan, si Max ay naglalakas loob lamang para sa pera. Narating ni na Max at ng kanyang 4 na kasama ang shuttle, winasak ang 2 security robot at nahuli si Carlyle. Sinimulan nilang ilipat ang lahat ng data mula sa utak ni Carlyle patungo sa utak ni Max. Ngunit sa labanan, nabaril si Carlyle at malubhang nasugatan. Kung mamatay siya bago matapos ang transfer, mawawala ang data magpakailanman. Sa desperasyon, mabilis na kinopya ng grupo ni Max ang data. Sa huling sandali, matagumpay na nailipat ang buong data sa utak ni Max. Agad namatay si Carlyle pagkatapos. Ang pinakamalaking problema ngayon ay naka-encrypt ang buong programa. Nasa utak ni Max ang data, ngunit hindi niya ito magagamit sa normal na paraan. Sa sandaling iyon, dumating ang psychopathic agent ni Delacour na si Kruger. Nakita niyang lumalala ang sitwasyon, kaya't sinubukan ni na Max at ng kanyang grupo na tumakas. Ngunit walang awa si Kruger, brutal niyang pinatay ang lahat ng 4 na kasama ni Max. Si Max, gamit ang lakas ng kanyang exosuit, ay nakatakas mula sa kamay ni Kruger, bagaman malubha siyang nasugatan. Duguan at wasak, dumiretso si Max sa kanyang kaibigang kababata na si Frey. Si Frey, isang nurse, ay nais siyang ipasok sa ospital, ngunit tumanggi si Max. Alam niyang sa sandaling pumasok siya roon, agad siyang matutukoy ng mga security robot at ahente. Sa halip, dinala siya ni Frey sa bahay at lihim na ginamot. Habang bahagyang bumubuti ang kalagayan ni Max, nalaman ni Frey ang desperado niyang plano na makarating sa Elysium. Napaiyak siya. Nagmakaawa na isama ang kanyang may sakit na anak na babae. Kung magagamit ng bata ang medbay, gagaling siya. Ngunit tumanggi si Max. Alam niyang ilang oras na lang ang natitira sa kanyang buhay at hindi niya kayang akuin ang responsibilidad ng isang may sakit na bata. Samantala, natuklasan ni Delacourt na nakopya ang data ni Carlyle sa utak ng ibang tao. Inutusan niya ang kanyang mga ahente na hulihin ang lalaking buhay dahil walang silbi ang patay na utak. Ayon sa kanyang utos, nagpakalat ng mga drone ang mga ahente sa buong Los Angeles upang hanapin si Max. Ipinatupad pa niya ang lockdown sa buong airspace upang matiyak na hindi makakatakas si Max sa lungsod. Hindi maiwasan ang nangyari. Natunton ng isang drone si Max sa bahay ni Frey. Sinira niya ito at tumakas, ngunit dumating agad si Kruger. Nang malaman niyang tinulungan ni Frey si Max, dinakip ni Kruger si Frey at ang kanyang may sakit na anak. Ngayon, nasa matinding panganib ang mga mahal ni Max. Wala nang ibang paraan. Bumalik si Max kay Spider. Ipinaliwanag ni Spider na na-jam ang lahat ng signal patungong Elysium. Lubos na naka-lockdown ang airspace. Walang shuttle na makakaalis mula sa Earth hanggat hindi natatanggal ang jam. Pinaghinalaan ni Spider na direktang konektado ang lockdown sa data na nasa utak ni Max.
Agad na sinimulan ni Spider ang pagsusuri sa naka-encrypt na data sa utak ni Max. Sa kanyang pag-aaral, natuklasan niyang hindi ito ordinaryong financial information. Nakatago rito ang pangunahing reboot program ng Elysium. Kapag naipatupad, maaari nitong agad na bigyan ng citizenship ang lahat ng mahihirap sa Earth. Nasa kamay na ngayon ni Max ang susi upang baguhin ang kapalaran ng buong mundo. Sa narinig, nagtanong si Max kung gaano katagal bago ma-unlock ang code. Hindi makapagbigay ng tiyak na sagot si Spider. Nagtatrabaho ang kanyang grupo, ngunit imposibleng hulaan ng oras. Sa galit, umalis si Max sa hideout. Mayroon na lamang siyang ilang oras na natitira. Bumibigay na ang kanyang katawan. Bumabagsak ang mga organo dahil sa radiation poisoning. Sa desperasyon, gumawa si Max ng huling mapanganib na desisyon. Direkta niyang kinontak si Kruger, inalok ni Max na susuko at ibibigay ang lahat ng data sa kanyang utak. Kapalit, humiling siya ng isang pagkakataon na mahiga sa medbay ng Elysium. Tinanggap ni Kruger sabik sa pagkakataon at isinakay si Max sa kanyang shuttle. Isinusugal ni Max ang kanyang buhay para sa kaligtasan. Nang malaman ni Delacourt na nahuli na si Max, agad niyang inalis ang lockdown sa airspace. Lumipad ang shuttle ni Kruger patungong Elysium. Ngunit sa loob, nagulat si Max nang makita sina Frey at ang kanyang anak na nakakulong din. Sa biyahe patungong Kalawakan, naglaban sina Max at Kruger sa brutal na sagupaan. Sumabog ang granada, malubhang nasugatan si Kruger, at bumagsak ang shuttle sa Elysium. Agad na inutusan ni Delacour ang mga robot na hulihin ang lahat. Pinalibutan ng mga robot ang bumagsak na shuttle. Bago pa siya mahuli, nakatakas si Frey kasama ang anak patungo sa isang bahay, umaasang magamit ang medbay. Inilagay niya ang bata sa loob, ngunit tinanggihan ng makina ang paggamot. Kung walang valid ID o citizenship, hindi ito gagana. Hinila ng mga robot si Frey at ang kanyang anak at ikinulong sa madilim na bilangguan. Samantala, nakita ni Spider na natanggal na ang lockdown at nakarating na si Max sa Elysium. Agad niyang tinipon ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa istasyon. Sa Elysium, sinuri ng grupo ni Delacourt si Max at ibinunyag ang nakakatakot na katotohanan. Ang paglipat ng data mula sa kanyang utak ay agad napapatay sa kanya. Ngunit walang pakialam si Delacourt. Malamig niyang idineklara, gusto ko ang data, mabuhay man siya o mamatay. Sa puntong ito, gumaling si Kruger sa medbay ng Elysium. Agad na bumalik ang kanyang lakas. Sa galit, inutusan siya ni Delacour na labanan si Max. Ngunit sa matinding poot, pinatay ni Kruger si Delacour, nilaslas ang kanyang leeg. Ngayon, nagbalak siyang sakupin ang Elysium para sa sarili. Nilagyan siya ng kanyang grupo ng metallic exosuit na katulad ng kay Max at nagpasya siyang tapusin si Max. Bago makopya ang data mula sa utak ni Max, nakatakas siya. Dumiretso siya sa bilangguan kung saan nakakulong sina Frey at ang kanyang anak, pinalaya sila at hinimok si Frey na gamitin ang medbay. Ngunit ipinaalala ni Frey na walang ID ang kanyang anak, kaya tatanggihan ng makina ang paggamot. Gumawa si Max ng kapalarang desisyon. I-upload ang reboot program mula sa kanyang utak patungo sa pangunahing server ng Elysium. Sa ganitong paraan, lahat ng mahihirap sa Earth ay agad na magiging rehistradong mamamayan, makakagamit ng medbay at lahat ng pasilidad. Sinabi niya kay Frey na dalhin ang anak sa medbay habang isinasagawa niya ang plano. Habang patungo si Max sa data center, dumating si Spider at ang kanyang grupo. Ipinaliwanag ni Max ang lahat at magkasama silang sumulong. Biglang inatake sila ni Kruger, pinatay ang karamihan sa tauhan ni Spider. Naglaban sina Max at Kruger sa brutal na sagupaan. Parehong pinalakas ng exosuit, suntok at hampas, nagpatuloy ang laban hanggang sa nagamit ni Max ang lahat ng kanyang lakas, pinunit ang koneksyon ng suit ni Kruger at itinapon siya sa malalim na hukay. Namatay si Kruger, nilamon ng sarili niyang kalupitan. Narating ni na Max at Spider ang pangunahing server.
Habang inihahanda ni Spider ang sistema, natuklasan niya ang nakakasirang katotohanan. Ang pagpapatakbo ng reboot program ay puputol sa lahat ng neural connections ni Max, agad siyang mamamatay. Sa matinding lungkot, nagatubili si Spider. Ngunit naalala ni Max ang kanyang pangarap mula pagkabata, si Frey at ang bilyon-bilyong nagdurusa sa Earth. Naunawaan niyang mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa kanya. Huling nagsalita si Max kay Frey sa radyo, nagpaalam na may ngiti. Pagkatapos ay pinindot niya ang download button. Nagsimulang lumipat ang data at bumagsak si Max sa matinding sakit. Wala ng buhay. Ngunit sa sandaling iyon, nag-reboot ang buong sistema ng Elysium. Isang bagong batas ang naipatupad. Bawat tao sa Earth ay opisyal ng mamamayan ng Elysium. Agad na kumilos si Frey. Inilagay niya ang anak sa medbay at sa loob ng ilang segundo, gumaling ang bata, bumalik na malusog sa kanyang ina. Sa buong Earth, bumagsak ang mga medical shuttle na parang biyaya, dala ang mga medbay at mga kagamitang pangkaligtasan. Hindi na sumusunod ang mga robot sa dating elite, ngayon pinaglilingkuran nila ang lahat ng mamamayan ng pantay. Tuluyang nabuwag ang pader sa pagitan ng mayaman at mahirap. Mula sa araw na yon, lahat ay nagapantay. At sa makapangyarihang pagtatapos na ito, nagwakas ang Elysium, isang pambihirang kwento kung saan ang sakripisyo ng isang tao ay muling sumulat ng kapalaran ng sangkatauhan.